galunggong binilad na. Ang gawang daing para sa extra wallet po. Yan, ito pong green mga idol na lambat, ito ang una naming nakita. Yan, taas po, mahaba po ito. Ito ang pinakamahaba. Mas mahaba pa sa ito, sa itim. Itong itim, ito ang pangalawang buya na nakita. At ito naman mga buya, oh. Kada isang lambat, 5 buya. Tulad ng ganyan. So kinuha ng mga kasama ko. Kaya oras po mga idol, 1:05 po ng hapon. Naman mga idol dahil alauna na. Nagpas na po ng alas 12. Yan, sa ngayon mga idol, ito na po, naglabigarap kami patungong tabi. Tapos ang distansya po ng tabi mga idol, ayan o. Sa taas, 159 miles. Dahil umaga pa po tayo kaninang umalis. Bandang alas 7 pa. Galing natin doon kanina sa Unay. Galing natin kanina doon sa Naunay o Pangulong. Ayun, ngayon lang po ako nakapag-update. Kanina hindi dahil pagod kanina mga idol dahil tulad ng nasabi ko kanina pangalawang bisis po kami tumaob ang aming service boat dahil maalon-alon. Nakalangoy po ako. Hindi pa po sanay maglangoy. Hinahangal ako mga idol. Ayan na, siguro bukas mga idol malapit na po tayo sa tabi. Ayan, tapos ang weather natin ngayon, mahangin-hangin, mainit lang pero hangin. Medyo may alon-alon dahil update namin kaninang umaga doon sa kaibigan naming light boat. Ang hangin daw ngayong araw umabot ng 19 to 20. Tapos ang yung alon 1.9 to 2 meters. Yan, ito nakita natin, hindi tulad kahapon na sa pangalawang paglikom natin na medyo linaw. Yung unang paglikom ganito, alon-alon. Tapos sa pangalawa kahapon buti na lang nilinaw, kaya pag-update tayo. Tapos kanina nag-update po tayo wala ayun, nakita nyo wala tayong nahingi dahil alam nyo maliit lang ang huli. Yan, tapos dito na pala mga galunggong binilad na. Ang gawang daing para sa extra wallet po. Wow! Yan, malapit na pong matuyo. At andun pala ang lambat mga idol na nakita namin. Ayan, puntahan natin, silipin natin mga idol. Binigay na din ng sa light box sa amin dahil mabigat na siguro sa kanila. Lapitan natin. Ito, may kable pala mga idol, yung pabigat niya kable na pinaputol-putol yung yun. Mahaba po ito mga idol kaso nakuna na ng mga kasama ko kanina yung green. Tapos ako kumuha din ako para sa gagawin kong bahay ng aking mga sisiw dahil baka uuwi na kami yun, yan, ito pong green mga idol na lambat, ito ang una naming nakita. Yan, taas po, mahaba po ito. Ito ang pinakamahaba. Mas mahaba pa sa ito, sa itim. Itong itim, ito ang pangalawang buya na nakita. At ito naman mga buya Kada isang lambat, 5 buya. Tulad ng ganyan. So kinuha ng mga kasama ko. Kailangan namin tulad ganito, lagayan ng mga nylon na ginawang ganito. Yan, haba po ito mga idol. Hindi pa na ayos, hindi pa na ayos na ligpit ng mabuti.
Pero itong mga buya-buya na malaki, dinagdag na lang po namin ito dahil kung tumali kami, magtali kami, lumubog yung buya-buya. Taglima isang lambat. Mahaba po ito ang grade mga idol. Walang natutulog dito. So side siya na. Tago si Pangsi. Yan, ganun din mga idol. May mga kable. Talagang itong lambat ito mga idol sa labas ito, sa pangulong ng taga-labas siguro. Tapos nilagyan lang nilang ng radio boy. Yan lang ang kanilang susundan. Mga ilang araw siguro tayo lang dadalawin kung may isda na kanilang lilikumin. Kaya kung pumasok na dito sa Pilipinas, ayan, pinabayaan na lang nila. Dahil bawal na po sila dito. Kaya nakita namin ito. Malaking tulong na po ito namin sa amin mga idol sa itong lambat na to, dahil maraming isda. Nakapuno po kami ng isang bodega, yung 5,000 kilo siguro. Yung unang nabigay sa amin, hindi ko nasabi sa inyo, nabanggit siguro sa unang mga video, sa video ko nung tayo ay nagpalikom. Ang unang nabigay mga 3,000 kilos, yung una. Tapos yung mga pangalawa mga 1,000 plus, 1,005 siguro, 1,007. Yung una mga 3,000 plus. Kaya siguro umabot yan ng malapit sa 5,000 kilos yung nabigay. Dahil napuno pong isang budiga natin ay tinawag namin nga palutaw. Kaya salamat sa lambat na ito. At salamat din sa kay Commander sa kanyang pangulong sa Divine Trinity na pangulong sa SFB Fishing. Ayun mga idol, update lang tayo. Kung mayroon tayong madadaanan o bukas pa, ako bumalik doon sa pilot house dahil sobrang init. Hindi na mabaga kasi itong tuhod ko mga idol kahapon. Dahil tinik siguro ito ng isda ito. Mamaga po ito. Kaya mahirapan na po sa paglalakad. Ayun, nandito na tayo sa loob ng pilot house mga idol. Yung mga kasama ko knockdown lahat, walang nakatayo. Pati si Buddy pagod sila mga idol sa pagtila siguro ng lambat kanina na yung binigay sa amin ng lifeboat. Ang bigat sila ay paakyat. At ito pala ang nahuli namin ng mga idol na mga isda sa laot na ito. Sa loob ng 2 araw na aming pagtali-tali sa lambat, ito 4,000. Ang kabuan 4,800, pero yung 800 ito po ang unang mga isda namin yung kami sa Payaw pa. Mga 5 araw siguro o 3, 4, ito lang 800. Tapos ang nahuli namin sa lambat mga 4,000 kilos ang aming pinangisdaan sa mga kawel. 2 araw lang po ito mga idol. Kaso lang ang sibaran sa unang dating lang, sa una at pangalawang araw. Tapos ayun, nakita nyo kumalma na, kaya pinalikom namin. Yan, maliit lang. Nako, ito pong amin ni Buddy, 600 kilos lang. Kagari, Albi, Pus Alvin, ayan, kita niyo, litan hanggang dito. Ang mga service board dito galing dyan sa taas pati dito hanggang dito. Tapos taga motherboard ito, motherboard mga idol, marami silang huli. Yung update natin yan sa hulihan sa idol ninyo inch 358 tayo na idol Junjun 420. Mas malaki pa sila kaysa service boat na huli dahil gabi po ang kanilang birada. Mga motherboard po ito galing dito.
At di bali mga idol, basta may misyo lang hindi ito malugi. Tapos ang amin ng mga huling malaking isda o lumarin malasugi, ito lang tatlong piraso. Tapos may dalawang tuna. Yan, parilis. Tinatawag namin parilis B. Tapos itong malasugi, yung blue marlin. Yan, 5 lang lahat. Kaya siguro tong desisyon ni Kapitan Manuel, pagkatapos namin magdiskarga, siguro kami po uwi na lang siguro sa amin sa Negros. Dahil kung babalik pa kami sa laot parang sobrang mahirap pati pa rin mga isda. Kaya uwi na lang siguro kami. Malaman lang natin mga idol pag ando na kami sa tabi, pag diskarga na. Hindi, kung sa bagay mga idol, hindi lahat-lahat ng laot namin na ganito. Kita nyo naman sa mga nakaraang buwan, medyo madami-dami po tayong nahuli. Umabot nga ng 12,000 kilos yung mga maliliit. Tapos yung mga malasugi, nakakarga po tayo ng umabot po ng 200 plus yung pirasong blue marlin, yung po ang nag-extra. So sa ngayong mga buwan na itong mga idol, simula ng sa Agosto hanggang ngayon medyo kalma na at lalo pang lumala yung laot na ito. Kung hindi kami nakakita ng lambat siguro nako, siguro 1,000 lang ang isda namin. Ayun mga idol, ako muna magligpit sa aking mga sinampay doon dahil may ulan, may unos na paparating, biglaan lang Tomorrow. Ngayon mga idol may nadaanan po tayong mga maliliit na bangka. Yan, ang tali. Lakas kasi ng hangin mga idol, amihan. Tapos ang tabi natin mga idol 50 bilahin na lang siguro mayang gabi o madaling araw pa, makasignal lang po tayo. Ayun, dalawang tatlong balik-balik tapos isang light po. Ganun din kami noon mga idol, ang sinasakyan namin ganyan kalaki. Simula sa yung tinatawag naming balik-balik, singgulan patungong dubulan. Dati may ganyan din si Kapitan Kalaki, yung unang sinasakyan namin. Tapos nakagawa siya ng malaki, repair. Ito na. Mainit lang mga idol, pero yung malakas ng hangin dahil siguro panahon na siguro sa amihan. Dahil ilang araw na lang, Disyembre na. So ngayon mga idol, ang oras po natin alas 4:52 ng hapon. Ayan, 15 milyas na lang po ang Bukas Grande mga idol. Ayan, kita ng bundok ng Kawit o Kagwait. Ayan, nakasignal lang po kami mga idol. Kaya kanina nagmonitor kami sa tabi. Baka maka-discard kami mamaya madaling araw. Pero mayroon pang isang bangka na mag-discard mga idol, tatapusin na lang daw. Kaya ito ang takbo namin, pinahinaan ni Kapitan. Ayan, siguro maubagahan pa kami pagdating doon sa placer. Bukas update lang tayo at maraming salamat pala mga idol sa inyong walang sawang panonood simula kahapon ng ating navigasyon hanggang ngayon. Sinamahan niya ko, uulitin ko, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Bukas na naman mga idol at tayo update pag ando na tayo sa placer. Ingat-ingat po kayo mga idol. God bless po, magandang hapon ulit sa inyong lahat.